Nako, eto po mga kababayan, good news, gulat sila. Nako po, 5 senators ang babaliktad. Tapos kayo, kabayan po mga kababayan ang ating alamin sa video ito. Pero bago po natin simulan yan mga kababayan, palike naman po ng video ito. Malaking malaking tulong po yan. Maraming salamat po mga kababayan. At eto nga, bago po natin i-play yung video, eto pasadahan po muna natin itong mga nagte-trending na balita dito po sa social media. At eto mga kababayan, talagang kahit saan 'no, kahit saan tayo kahit saan natin tingnan na mga government agency 'no, talagang meron at meron talagang mga corrupt mga kababayan, okay. Ito po ang balita mga ka-review natin 'no, sabi po dito sa DZRH News, ayan, Herbosa Esculango face grab wraps anyo over alleged DOH procurement control system. Aba, mga kabayan, isipin nyo yan ha. No, mayroon pong problema ang DOH, okay? Ah, Health Secretary Tinilbosa and Undersecretary Randy Esculango are facing renewed graft complaint before the Office of the Ombudsman over alleged irregular control of procurement and fund management within the Department of Health mga kababayan. Isipin nyo yan mga kababayan, wala naman pong pandemic para hindi ninyo matugunan, hindi ninyo maasikaso ng maayos yung trabaho nyo, hindi nyo magampanan ng maayos yung trabaho nyo. Diba? Wala po tayong pandemic ngayon mga kababayan, pero ganito po ang nangyayari. Isipin na lang po natin paano po kung kayo po ang naging secretary ng Department of Health during the pandemic mga kababayan. Aba, dito pa nga lang, di ba? Meron ng ang graph po sa ano yan malaking kasalanan yan mga kababayan bilang isang public official, di ba? Tapos gagawin nyo. Ay nako. Sabi nga dito sa sabi nga ng ating mga kababayan, no, mas maganda talaga. Buti na lang. Opo. At si former President Duterte ang naging presidente noon. Dahil kung hindi, paktay tayong lahat mga Pilipino. Kung sila ngayon ang mayroong nararanasang pandemic mga kababayan, ay nako. Ewan ko na lang kung kakayanin nila. Kakayanin nilang mangurap, di ba? Kasi yun nga graft daw mga kababayan. Unfund, mismanaged daw yung fund ng Department of Health mga kababayan. So kayang-kaya nila. Magnakaw, mangurakot. Pero paano ang taong bayan? Paano ang taong bayan na siyang pumupondo dyan po sa pinaggagagastos ninyong mga inayupa kayo, pinagnananakaw ninyo. Di ba? Anyway, ano pong masasabi niyo dyan mga kababayan? Just comment down below. At eto, meron pa po tayong papasadahan mga ka-review natin, no? Ito, pasadahan din po natin itong si Auntie Claire. Gusto ko pong bigyan ng reaction to. Ito, sabi naman po dito ni Auntie Claire mga kababayan, no? Sabi po dito ni Auntie Claire, if ever may ma-suspend, at least hindi na EJK, buhay pa rin. Anong gusto mong ano ngayon? Di ba? Anong gusto mong iparating sa amin? Sabi po dito no, ni Auntie Claire, mula po ito sa News 5, yan Sabi niya, at least hindi na extrajudicial killing. Aba? Ito ang banat ni Palace Press Officer Claire Castro sa pahayag ni Vice President Sara Duterte na mahilig umanong suspindihin ang mga opisyal na bumabatikos sa administrasyon. Correct, hindi lang suspindihin mga kababayan, kung digipitin ang mga opisyal no, na bumabatikos sa administrasyon. So kaya pala nasabi ni Claire na di bali nang suspindihin, wag lang ma-AJK. For Diyos por santo ka Claire, sa panahon ba ni former President Duterte na AJK ba yung mga opisyal na nagki-criticize sa government, even the media, no? O dito na lang sa mga official sabihin natin, wala namang ganun Walang na-EJK na mga tinanggal, oo. Nasibak, oo. Pinurasahan, oo. Pero na-EJK na mga public officials na hindi related sa war on illegal drugs mga kababayan, nagurgur. Mali ang mali ang example mo, no? At least daw nasuspindi. Yan nga, parang umamin na sila mga kababayan na sila talaga ang may kakagawan
no? Kung bakit kapag ikaw ay nagki-criticize sa government and you are a public official, ha? Madali ka lang po nilang masususpinde at matatanggal mga kababayan bilang isang public official, di ba? Tulad na lang po ni ex-Congressman Kiko Barsaga, di ba? May sinabi ba si Congressman Kiko Barsaga na hindi totoo? Di ba? May sinabi ba siyang hindi totoo against the government? O sabihin na natin na mayroon siyang nasasabing mga masasamang salita, pero, di ba, you are a public official and you are entitled to be criticized. No? Ay nako, ito po ang naging komento ng ating mga kababayan patungkol dyan. Sabi po dito ni Mikey Morales Vigo, that's the wrong comparison. The issue is whether official were targeted for criticizing the government, not whether there were AJKs. Saying at least no one is killed doesn't answer the actual question. Parang ang parang bobo lang, 'di ba? You're just asking another question. Parang question din yung tanong din yung sagot niya 'di ba? At least sabi po dito, address the issue directly instead of changing the subject. You know what mga kababayan? Yan naman ang style ni Claire, no? Kahit anong ibato mo sa kanya, at the end of the answer, kumbaga, sabi mo, kahaba-haba man ng prosesyon, sa Duterte pa rin ang tuloy mga kababayan. Tuloy mga kababayan itong si Claire Castro. Aray ko po. Sabi po dito, katwerang pang grade 1, sabi po ni Ricky Correca, no? May mas mababa pa yata sa grade 1 sa kinder, pwede na yan. Sabi po dito, trabaho niya sa Malacanang ang mangbuli na sa mga Duterte, but it's not effective, no? Kasi simula na pagsimula niya mga kababayan, sabihin natin binubuli niya yung mga Duterte, no? Hindi naman effective kasi hindi naman siya pinapansin. I mean, wala lang. Who is Claire? Sino ba si Claire mga kababayan, di ba? Parang wala lang naman, walang effect si Claire, no? Ayan, eto i-connect po natin doon sa Tacloban City yung nangyari mga kababayan dito kay Claire, di ba? Sinasabi nila dahil sa pambubuli, di ba? O sabihin na natin, wag natin i-connect doon sa Tacloban, sa mga pambubuli na lang. Ikaw ba Claire, hindi ka nahihiya? Araw-araw kang nakikita ng mga bata, diba? Na mahilig kang mambuli sa mga Duterte. And yet, against ka dyan sa mga nangyayari ngayon. Kasi nakikita ka ng mga bata, Claire, maaaring ikaw ang inspirasyon ng mga hinayupak mga kababayan. Diba? Ay nako. Diyan lang magaling si Auntie Claire sa pagiging palengkera, sabi po ni Baherlo. Totoo yan, no? Ano pong masasabi niyo dyan mga kababayan? Just comment down below mga karibin natin. At eto, meron pa po tayong papasadahan mga karibin natin, no? Eto po. Nasaan na yun? Teka lang. So, eto naman po mga kababayan, no? Teka, dito, isa pong attorney, Eto, dalawang attorney ito, ito muna. Tingnan niya natin to mga kababayan, bigyan natin ng reaksyon. Ito pong si Attorney Kevin Narna. Ito pong si Attorney mga kababayan. Ang sabi niya po dito, no? Yan, no? Bata pa yung attorney na ito. Sabi po dito, huwag ikulong ang dalawang minor de edad na suspect. Hindi nila sinasadya, may karapatan din sila. Ayan mga kababayan, no? Ito, nagtatanggol. What do you think? Tama po ba yung sinasabi dito ni attorney? Na wag pong ikulong, wag parusahan yung dalawang bata dahil minor de edad sila. Is it a correct judgment mga kababayan? Paano po yung biktima nila? Diba? Paano yung pamilya ng biktima nila? Alright? Sabi po dito sa comments mga kababayan, ikaw kaya attorney mamamatayan, di ka ba magagalit? Bulok kasi batas nyo. Dapat niyan pakawalan nyo para taong bayan ang gagawa ng hustisya. Wag naman ganun mga kababayan. Dapat nga ikulong kasi para safe sila sa taong bayan. No? Kasi hindi lang yung pamilya nila ang galit. Marami ring tao ang galit mga kababayan. Diba? Ang mga kamag-anak ng mga biktima ang husga dyan. Maniwala kayo pag ganito mabulok na sistema. Correct. Diba? Gantihan yan mga kababayan pag nagkataon. Diba? Bulok na sistema, pinaglalaban mo, attorney. Ayan, attorney. Bulok ka daw. I mean,
bulok yung sistemang pinaglalaban mo. Okay, sabi po dito ni Jules, ang karapatan ng dalawa na yan ay makulong habang buhay pati mga magulang, managot, justice need ASAP. Ayan mga kababayan, karapatang pumatay, tarantado. Tarantado ka daw, attorney, sabi po ni Jessica. Ha? Kasi sila may karapatang pumatay, paano po yung biktima la? Wala bang karapatang mabuhay? Aray ko po. Hindi lang po yan mga kababayan, ano pong masasabi niyo dyan sa attorney ito? Yan, pakita natin ulit. No? Sabi niya po kasi dito, wag daw ikulong yung dalawang bata kasi meron po itong mga karapatan. Alright? Lahat naman tayo may karapatan, but syempre nakagawa po kayo ng hindi maganda. So it is punishable mga kababayan. Ito pa mga karibin natin, isa pang attorney, no? Pasadahan din natin to, nasa na yun? Ito, isang attorney. Ay gusto kong banatan yung mga attorney kasi nagmumukha tayong matalino kahit bobo tayo, no? Kasi may mga nagbobobobuhan pa rin ng mga attorney. Oo. Ito naman yung argumento ng isang attorney na ito. Si Attorney Russell Del Rosario. Sabi po dito, kung ayaw nyo sa patayan, bakit kayo po sumusuporta sa mga Duterte? It is in relation to the incident sa Tacloban City, no? Kung ayaw daw natin sa patayan, bakit tayo sumusuporta sa Duterte? Gago pala itong pinayupak na attorney na ito. No? Sino bang kalaban ng Duterte? Mga adik, mga kriminal, mga nang, di ba, nang-aabuso, mga magnanakaw. Sila po. Mga kriminal, mga kabayan, mga adiktos. Sila po ang kalaban ng Duterte. Bakit naman hindi kung lumalaban sila sa batas? Di ba? Kaya naman sabihin natin, ano naman ang relation niyan dito? Kasi gusto niyong palabasin mga kabayan na wag na natin suportahan ang mga Duterte dahil ayaw natin ng patayan ngayon, dahil ngayon may patayan. Iba po ang sitwasyong ito mga kabayan, no? Malamang ito napapaisip nga ako. Kaso hindi naman na ano sa report, di ba? Pero hindi natin maiwasang isipin, no? Na tayo ay magduda kung ito bang mga batang ito ay mga adiktos. Diba? Ito pong naging komento ng ating mga kababayan patungkol dyan. No? Marami pong sumabog dito eh. Teka lang wala pala sa... Ito sabi po dito ni Arnel, wala pala sa katawan o nasa utak. Wala pala sakit sa katawan. Nasa utak rin. Ayan. Oo nga eh. No? Attorney yan. Arnel, attorney po yan si Rasi, no? Del Rosario, okay? Sabi po dito ni Faisal, bakit mayroon bang pinatay sa panahon ni Duterte na mabubuting tao? Although there were victims who were not involved in illegal drugs like Kian de los Santos, but it's a rare, no? And that it was only the act of certain policemen. I guess he had grudge or anger on Kian. Ayan mga kababayan. Pasikatan ni siya. Wag natin pasikatin, pero kailangan lang natin bigyan ng komento to no? Saang planeta kaya galing ang gunggong na ito? Hoy, gago, mula pag-upo ni President Cory sa panahon lang ni former President Duterte, may katahimikan at safe lahat ng matino. Pagpasaway, patay. Yan ang kailangan natin ngayon. Ang leader na nirerespeto at kinatatakutan para matigil na ang nakawan at katiwalian sa pamahalaan at kaliwat kanang gurguran. Ayan mga kababayan. Good. Ito, magandang comment mga kababayan, di ba? So, ano po ang masasabi niyo dyan mga kababayan? Just comment down below. At eto po mga karibin natin, no, pasadahan din po natin to, no. Eto pong si ano yon. Teka lang hanapin ko lang mga kababayan. Tapos na ito. Eto na lang si si Anti-Killer mga karibin natin Nahiya na ba? Aba ito, sabi po nahiya na ba? Teka lang, naglo-loading pa mga karibin natin kasi mahina yung internet natin ngayon. Teka lang. Nakamute. Nanggit ang Pangulo ay mahiya naman kayo. Ang tanong po ng bayan, nahiya na po ba ang sinuman dapat na mahiya? At kasunod po na tanong, may katagang galing sa palasyo, managot ang dapat managot.
Considering the fact na hindi pa rin nahuhuli po si former Congressman Zaldico, Saldi ko. na-achieve na po ba, confident po ba yung palasyo na nakamit na yung hangarin sa transparency and accountability? Patungkol po sa unang tanong, tungkol sa nahiya na ba sila? Kayo ang nahiya. Hindi po ang Pangulo at ang Palasyo makakapagsabi kung nahiya na sila. Kayo nga po ang Dahil, nahiya. Dapat mahiya, di ba? Yung iba naman ay hindi pa umaamin. Si Claire Castro, kayo nga ang dapat mahiya. Ano ba itong si Claire Castro, mga kababayan? Pinupunta pa sa iba. Sila naman talaga yung tinutukoy kung nahiya na daw sila, mga kababayan, di ba? Nahiya na ba kayo dyan sa palasyo? Di ba? Sabi nyo noon, mahuhuli na eh. Pero sa tingin natin, yung mga umamin at nagsoli na mga milyon na pera, Bilyon ang ninakaw. tingin Nako. natin ay nahiya na sila. Nahiya Pero ka dyan. ang managot ay dapat na managot. Of course, nandiyan pa rin Dapat po. talaga Absolutely. kayong managot. Yan ang nais ng Pangulo. Managot ang dapat na managot. Pero hindi man nahuhuli. Tama po ba? Ano yung sabi nyo? Si Saldico, di man pa nahuhuli si Saldico. Hindi po umiikot ang flood control mess or investigation kay Zaldico lamang. Marami pang Ayan, wala talaga silang plano dito na hulihin si Saldico. Yan pong nakikita ko dito, mga kababayan. Wala silang plano na hulihin si Saldico. Alright? Anyway, ano pong masasabi nyo dyan, mga kababayan? Just comment down below. At eto nga, pasadahan na po natin yung video, mga karabin natin. Pasok pa. Ayan, sumasayaw si Joel at sino ba to? Si Rimulya. Matatalino. Ang ganda, ang galing sumayaw Sabi naman yan, nasa Yahoo ang dalawa nitong si John V. Crane. Sabi po dito sa comments, mga kababayan, hudas na pinakahudas at magnanakaw si Joel. Ayan, walang takot at konsensya sa mamamayang Pilipino. Makulong sana si Marcos, siya naman ang tunay na mastermind. Aba, ito. Continue. Pambihira ho talaga tong si Joel Traidor Villanueva. Pambihira. Ibang Traidor klase ng talaga. Hudas. Hindi Hudas. pa nakapag-move on yung mga kasama niya. Nakikipag-party na ho siya kay John V. Cremulya. Isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan at sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button, nandyan lang. Kumakalat ho ngayon sa mundo ng social media itong video na to na kung saan kasama nitong si Hudas Joel Villanueva. Sino yan? Itong si John V. Cremulya. Ay, si Rimulya pala. Ng kaligayahan. Nakatawa kaya hindi ka kinakausap nitong si Senator Rodante Marcoleta, napaka-kups mo. Di pa nag-move on yung mga... Sabi po dito ni Sylvia, nakakahiya ka Joel. Ayan. Hayaan natin, sabi naman po ni Early Aquino, hayaan natin panahon nila ngayon, maghintay lang sila. Kapag Diyos na ang pumalo at gagawa ng paraan na gamitin ng instrumento para maparusahan ang mga masama, wala silang ligtas. Ayan, correct. Kasama mo, ikaw bigay todo ka na sa kakaparty kasama si John Vic. Sabagay, no kapatid niya, no tagapagligtas niya dyan sa ombudsman. Panoorin mo natin itong mga Totoo kababayan. yan. Saka ho tayo segue dito sa interview na to ni Attorney Levi Baligod, abogado ho ng ating mga magigiting na Marines na nagbubulgar ng katotohanan kung ano nga ba ang nangyari sa mga maanumalyang flood control project. Sabi po dito ni Rolly, mga kababayan, taong bayan, sinasayawan lang kayo ng mga opisyal ng gobyerno. Harapang pangungutya dahil untouchable sila. Kahit may kalokohang ginagawa. Untouchable ang keyword, mga kababayan. So, sa palagay nyo, untouchable ba ang mga administrasyon ngayon? Sige to, panoorin natin to. Pambihira, saya nila Gumigiling saya nila. pa. Panoorin mo natin. Matatalino daw, mga kababayan. Sabi po dito ni Lando, mukhang bangag din si Joel Villanueva. Baka kailangan niya magpakabangag para hindi niya maramdaman ang mga insulto sa kanya ng taong bayan. Correct. Kailangan magpakamanhid na. Kung kailangan magpakamanhid, di ba, mga kababayan? Kasi nakakahiya po yung ginawa niya, mga kababayan, no? Di ba siya? Ganon, pambihira naman. I-send mo na daw. Ang tanong, nasend mo na ba? Para dito kay Joel Villanueva, nasend mo na ba? Palakpakan ho natin na saya-saya nila. May pa apir-apir pa kayong dalawa, ha? Apir. Pambihira, ibang klase. Matapang, sabi nila,
Sabi po mga kababayan dito ni Jack, absuelto na ang mga kaso. Hihi. Sana Lord, sabi naman po ni Wema, sana Lord bigyan mo po ng katarungan ang bansang Pilipinas sa mga magnanakaw ng mga opisyalis ng Pinas. Kayo na pong bahala sa mga masama at mga hudas sa Pilipinas. Ayan na. Nagmukhang bata si Joel, parang nag-iba ang pagkatao, parang nasiraan diskarte ang mama. Ayan mga kababayan, ano po ang inyong masasabi dyan? Just comment down below. At ayan mga karibin natin, maraming salamat po mga karibin natin.